As ano po, Mm. as lesbian. Yes. Actually, opo, nung bata pa po ako. Kasi yung lola ko is laging pag kung ano, I mean, nagpapabila ako ng yoyo, ng yung baril-barilan, tapos text. Binibili naman ng lola ko, pero hindi niya in-expect na ganito ako Oo. maglaki. Pero nung bata pa po kasi talaga na, syempre nagulat din ako, bit ako nagkakagusto sa babae, parang hindi pwede, mga ganun ba. Tapos yun, nagulat na ako ng paglaki na, uy, ganito na pala ako, ganun. Kahit kwento'y di nagbabago. Hi mga ka-Pilipino, welcome sa Kwentong Pilipino. Ngayong araw po ay may makakasama po tayo muli, no? Na nagmula po sa nakilala natin sa isang event sa Social How. Tayo po ay napagbigyan niya na maging bahagi ngayong araw na ito. Mga ka-Kwentong Pilipino, please welcome Kali Mel Llanera. Kali, welcome sa Kwentong Pilipino. Yes po, salamat din po sa pag-invite. Okay. Kali, kumusta ka ngayon? Okay naman po. Tuloy-tuloy pa rin po yung ano sa event. Pray. Guide lang lagi si Lord. Okay. Kali, bilang pagsisimula ng ating usapan ngayon, no? Ikaw ay nagmula sa Palawan. Yes po, Kumusta Palawan. ang buhay mo sa Palawan ng iyong kabataan? Sa Palawan, okay naman po, wala naman pong problema. Ano ang hinahanap-hanap mo sa Palawan nung ikay nandito na sa Manila? Actually po, first talaga family. Oo. Namimiss ko sila. Tapos, okay naman po kasi support naman po sila sa akin. Kung saan naman ako, go naman din sila. Kaya, so okay lang din po na nandito ako. Pero mas, po talaga, kasi mas iba kasi pagkasama mo talaga yung family mo. Actually, lalo na yung mother ko. Gaano ka nakatagal dito sa Manila? Mga 3 months pa lang po. Okay. And ano ang naging dahilan, no, pinakamalalim na dahilan kung bakit nakaya mong iwanan ang lugar na pinagisnan mo upang makipagsapalaran ka dito sa Manila? Actually, inisip ko rin po yan. First of all kasi, nung bata pa lang ako is pangarap ko na talaga maging singer. Yan. Pakilala ng mga ibang tao. Ganun. Pakita yung talent ko. Ganun. Pero kailangan po talaga natin sumugal. Kaya, yun po. Yun yung naisip ko na. Okay. So, sa punto ng buhay mo ngayon, ito yung masasabi mong sumugal ka ng malaki. Oo po, parang Gaano kalapit ang relasyon mo sa nanay mo? Ano po kasi, actually kasi yung mama ko po is, nakasama ko po siya nung bata ko, pero hindi masyadong kasi, yung tita ko po talaga yung nag-alaga sa akin, tsaka yung lola ko. So, yun po, parang nasa Iloilo siya, tapos ako sa Palawan. Tapos, na po ko sa kanya ngayon kasi nga, lalo na siya yung nagtatayong magulang, ay tatay at saka nanay sa amin na magkapatid. So, kaya, yun, mas po talaga ako kasi, minsan inisip ko rin na nalulungkot siya kasi nga wala kaming dalawa. Ngayon kapatid ko dancer din. So, dito rin siya sa Manila. Yun po. Kaya ito, ipagpatawad mo, no? Bakit nasasabi mo na hindi ka ganoon kalapit sa nanay mo? Bukod doon sabi mo nga kanina, no, lumaki ka sa pangangalaga ng iyong Tita po, tsaka yung lola ko. Tita at lola mo. Ano yung sa tingin mo pagkukulang ng nanay mo na hanggang ngayon sana ginawa ng nanay niyo sa iyo? Sa totoo lang, wala naman po. Kasi, yung sa akin kasi, para sa akin kung sama sa'yo yung mama ko, okay ako kasi love ko siya. So, para sa akin, wala. Kasi, nung nagkasama kami ulit, parang pinulfill niya rin yung So, wala po kung na pagkukulang ng mama. O ito tahasan, hindi ka nagdamdam sa nanay mo? Nalungkot po nung una kasi hindi ko siya nakikita, hindi ko siya nakasama.
So parang bata pa po kasi ako noon kaya siguro ganun So ngayon na matured na rin po talaga yung pag-isip ko, kaya okay na rin po sa akin. Oo. So, ikaw yung batang nagtatampo lang pero hindi nagtanim ng galit. Yes po, ganun po ako. Kaya ganun siya kabilis matanggap na parang walang nangyari, na may pagkukulang doon habang bata ka, habang lumalaki ka. Opo. Kaya ito tahasang tanong, nung bata ka ba, alam mo na sa sarili mo na may kakaiba tayo? As ano po, as lesbian. Yes. Actually, opo, nung bata pa po ako. Kasi, yung lola ko is, laging, pag kung ano, I mean, nagpapabila ako ng yoyo, ng yung baril-barilan, tapos text. Binibili naman ng lola ko, pero hindi niya in-expect na ganito ako Oo. maglaki. Pero nung bata pa po kasi talaga na, syempre nagulat din ako, bit ako nagkakagusto sa babae, parang hindi pwede, yung mga ganun ba. Tapos, yun, nagulat na ako ng paglaki na, uy, ganito na pala ako, ganun. So yun po, dumating pa rin po sa punto na parang hindi pa rin po nila matanggap, lalo na yung lola ko. So syempre parang sinasabi niya, hindi kita pinapadapuan sa lamok, mga ganyan-ganyan. Tapos biglang ganun yung mangyayari na ganyan ka lang din pala, yung mga ganun. Pero nung bata ka pa lang, nararamdaman mo yung kakaiba, yung gender na gusto mo. Nahihirapan ka bang tanggapin muna sa sarili mo na ito ako? Actually po, inalam ko po talaga kung ano talaga yung gusto ko. Kasi ang hirap naman na magiging fake ako sa sarili ko. Parang, kasi trinay ko po yan na mag-boyfriend Pero wala, hindi talaga kaya. So wala talaga parang na ano ko na, ito talaga ako. So parang sa akin, kahit naman na anong sabihin ng mga, di ba syempre maraming sabihin ng basher, gano'n. Pero ito talaga ako, yung parang sa akin is, kung sino ako, yun na po talaga. Wala na akong magagawa. Okay, babalikan ko bilang sa mga nanonood sa Kwentong Pilipino at mga kasama natin sa LGBTQI+, na lahat tayo ay may kanyang-kanyang pinagdadaanan pagdating sa ating mga gender confirmation. Ikaw nung sinubukan mo na makipagrelasyon sa lalaki, paano mo bibigyan ng grado yung sinasabi nilang saya habang nasa relasyon ka? Ito ba ay nasa 70%, 80%? Saan grado ka doon? Kung bakit nasabi mo sa sarili mo na, ay hindi ako masaya sa ganitong klaseng relasyon. Isa lalaki po ba? Oo. Siguro 50%. Oo. Okay. Ganun. O, sabi nga natin maabot pa ng 40. Wala talaga po. Siguro sabihin natin mabait naman yung mga, hindi naman lahat ng boys is may pinapakita naman din talaga na okay ako, na mahalaga ako sa kanya, kaso nga lang wala talaga sa puso ko na gano'n ang magiging ano namin Siyempre ayoko naman siyang masaktan, so parang inamin ko na yun sa sarili ko kasi sa kanya, kasi nga parang parang mangyari kasi nung nagsisinungaling lang ako sa sarili ko na pwede ko siyang gusto. Ng hirap naman kaya magmahal ng pilit, di ba, yung gano'n. So you understand mo. So paano mo sinabi sa kanya? Paano naman niya tinanggap na okay, ibibigay ko sa iyo ang kalayaan na matapos na ang relasyon natin para maging malaya ka kung sino ka talaga? Parang sinabi niya pa na okay lang daw na maging kabit siya, ganun. Pero okay, naman po, sinabihan ko naman din siya na may iba pa naman na kasi okay naman siya. Tapos sabi niya kung gano'n man wala akong magawa, at least nag-amin naman ako sa kanya. Yun ang sinabi niya. Tapos kung saan na daw masaya, so support na lang. Pero tropa pa rin, yun sabi niya. Hanggang ngayon? Actually, hindi na kami nagkita ngayon. Tamang hi-hi na lang siguro pag... Okay. Ilang taon mo, maaari mo bang ibahagi sa amin, ilang taon mo binigyang laya ang iyong pagkatao na ikaw ay isang lesbian? Ilang taon po? Ilang taon ka na? Ngayon po? Ilang taon mo namin na ikaw ay isang lesbian? Siguro po nung bata ako kasi takot pa ako sa magulang ko, lalo na kay mama. Pero one time tinanong ko ng mama ko kung ikaw ba ay pero ang alam ko pabiro lang yung tanong niya. Yun pala is, nung malalaman niya is magalit naman pala siya. I think,
Mga 17? Yan, 17 years old. 17. Yeah, 17. Doon na po ako nag-amin talaga. Kasabay ba ng pag-amin na yon ay may nagugustuhan kang babae? Kwento niya